Okay. So, i-intro tayo ni Markel. Markel. And for today's video, Kamusta kayo? Today is December 24, 2025, Christmas Eve. And gaya nga sabi ni Markel, for today's video, habang nag-aantay, naglaro muna kami ni Jada, ang bunsong anak ni Doc Jewel. Samantalang si Jamer at Markel super busy naman sa paglalaro ng Roblox. Mukhang late na ata kami sa Holy Mass, pero syempre, Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. Special talaga sa akin ang Christmas Eve Mass dito sa Don Bosco kasi dito rin ako nagtapos ng elementary. Ang daming memories tuwing nagbibisita ako dito sa school na to. Alam nyo ba na ang Christmas Eve Mass na tinatawag ding Midnight Mass o Misa de Gallo ay simbolo ng paghahanda ng pagsalubong sa kapanganakan ni Jesus. Kahit hindi ito eksaktong midnight ginaganap, mahalaga pa rin na ang mensahe nito, pag-asa, pagmamahal at bagong simula. After the Mass, dumiretso na kami for dinner sa Mutox Residence. Niluto ni Doktora. Ano to, Dok? Niluto mo ano to? Elk chicken. with salmon. Sama. Roasted kare-kare. Roasted egg. Ayo. Bakit ilang minutes mo to niluto? Ang Noche Buena ay tradisyonal na handa ng mga Pilipino tuwing bisperas ng Pasko. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi mas lalong tungkol ito sa pagsama-sama ng pamilya matapos ang misa. At grabe, sobrang sarap ng mga handa. May lechon at kung ano-ano pa. Ang highlight nga yung tomahawk steak eh. Ang tomahawk steak ay isang thick cut rib eye na may mahabang buto, kaya tinawag itong tomahawk dahil kahawig ito ng palakol. Nagkatuwaan pa nga na magpa-games. May pag-guess sa tamang posisyon ng beverage na kung saan pag nalilagay mo ng tama may corresponding cash prize para sa'yo. Kaso lang, yun na nga, sad news na full memory ang phone ko. Buti na lang na-save ni Doc Jewel sa phone niya. Kaya lang, hindi ko na nakuha ang video kaya hindi ko na rin naisama dito sa pag-edit. Anyway, maraming salamat pala sa pamasko at aginaldo ng Mutok family. Eat and run na muna ako kasi kailangan ko pa mag-rush sa Christmas party sa bahay ni Kuya Doc Chris. Sabay na muna. Lilipat tayo. Kapatid daw ni Doc. Okay, lipat tayo sa kabilang bahay. Since ginamit ni Jamer yung kotse ko para sunduin ng mga tita ko sa Bulacan, pinahatid na ako ni Doc Jewel kay Kuya Jun para makauwi ako sa bahay ni Kuya. Special ang celebration sa bahay nila ngayon kasi kompleto ang Coloma family. Mga kapatid na in-laws, pamangkin at mami ni Ate Joyce ang darating. Buti na lang nakahabol pa ako sa mga pag-games. What's that? I won. Won what game? Calamansi and what? And Kalamansi lang. 300 for calamansi? Wow! Ang Christmas parlor games ay naging bahagi ng Filipino Christmas culture. Bukod sa kasiyahan, pinapalakas ito ang bonding at tawanan ng buong pamilya, bata man o matanda. So hindi ang ngayon, ang Christmas, hindi lang nauso sa pandemic. So ngayon kasama na siya sa mga games. Napang-blindfold na yung face mask. For our icebreaker, nagbunatan kami ng team. Team Meow Meow, Team Au Au, Team Moo. Blindfolded ang mga players at kailangan maghanap ng ka-team gamit ang tunog ng hayop. Moo, Pit-pit, tsaka Meow Meow. Meow Meow. Okay. Let's see kung ano naman ko. Yeah, din ko yan. Late na rin dumating si Daddy at nagulat talaga ako sa outfit niya. Ang sabi red daw, pero naka-green siya. Kaya ayun, mukha tuloy siyang The Grinch. Si The Grinch ay isang character ni Dr. Seuss na kilala sa pag-ayaw sa Pasko. Pero sa huli, natutunan niya na ang tunay na diwa nito ay pagmamahal at pagbibigayan. Okay, so... Ay, madali sa akin. Meow, meow. The Grinch. Kaya ang saya pero ang gulo. Pero teka, umpisa pa lang parang si Ate Grace huling-huli sa camera na nandadaya na yata. Ito naman si Daddy parang stuck sa upuan at naiwan na lang bigla.
Next game, nilagyan kami ng garter at parang stop dance ang peg. Pero instead na tumigil sa sayaw, kailangan mo makawala sa garter. Kung sino man ang mahuli or maiwan, out na. Ang last na matira, panalo ng 500. Oh, galing tumayo yan. It hurts. Senior daw mo na, senior! Priority list. The question is, how much you gonna win? English. So, next game. Ang sumunod na game, super galante ng host na si Kuya Bobby. Walang uuwing luhaan dahil sa lahat panalo. Base sa computation ko, ang minimum na mapapanalunan ay 100. Ganito ang mechanics, may tatlong paper plates na may nakatagong amount, 50, 100 at 200. Dalawang rounds pa nga eh. Si Kuya Chris sobrang swerte. 200 sa first round, 200 ulit sa second round. Grabe, walang talo. Quick trivia muna tayo. Si Kuya Chris, ang napangasawa niya, si Ate Eva Joyce. Ang bunso at nag-iisang anak sa magkakapatid na Coloma. Alam nyo ba na makikita rin ang birth order sa first letter ng names nila? Si Kuya Ariel, Kuya Bobby, Kuya Crony, Kuya Derby, at yun na nga, bunso si Ate Joyce. Pero Eva Joyce kaya letter E. A, B, C, D, E. Di ba ang karaniwan pag magkakapatid minsan pare-pares ng first letter? Pero sa kanila, naging letter A, B, C, D, E. Ang brilliant ng idea. Sayang lang at hindi nakarating si Kuya Ariel. We ended the Christmas Eve with gift giving care of Ate Doc Joyce. Binigyan kami ng Jordana shirt na susuotin daw namin bukas sa Christmas breakfast plus may white elephant exchange gift pa. So for now, pahinga muna tayo hanggang sa susunod na gala. Memories na naman ito na naiipon. Bye!